Welcome sa isa na namang episode ng The Pad Couch. Kasama namin ang kapatid namin sa music scene. Ang bandang H! Musician na showband, basking, kasi dati nagpa-basking ako kung saan lang. Yung mga nasa Spotify, nagawa ko na yan bago pa kami magkakilala, bago pa ma-release, bago Narinig niya na rin. narinig niya na. Ayun nga, nagkakilala kami. Ay, hindi pa wala kami magkakilala. Hindi ko siya Hindi, kinausap. di ba nagkabanggaan kayo? Nagkamagano. Ba't di ka nag-sorry, pre? Tanong ko lang. Wala akong pakialam eh. Talagang... Hindi, tsaka may- intimidating ka din siya no? Parang- talagang... Hindi, pero kasi Di ko H, talaga sinadya. nag-sorry siya eh. Oo nga. Hindi, Sorry ako nag-sorry bro ako. kasi, syempre, at the same time, Respect eh. oo. Tsaka di ko naman talaga sadya. Siya parang sinadya niya, pre, kasi tikastukan niya eh. Ako may iwas pa akong ganun eh. Sa kanya, tigas eh. Hawak-hawak alam mong ginano? Oo, hawak-hawak yung snare bawak mo nun, cymbals. Simbal. Yabang na. Pagkatalig, diba? Pre, sorry. Putang yabang na. Parang gano'n sa isip ko eh. Kasi yun, doon din na gano'n si Josh. After ng gig namin, nilapitan ka ni Josh, yun. Kumuha ka ng drummer, ganyan. Hanggang sa mga ilang linggo, nag-chat si Josh sa akin, sabi daw, Kuya, okay lang ba na maging drummer ka ulit namin? Kay H. Ganun. Sino si H? Gumagano. Sino si H? So, yung naka-shades na dilaw. Yung yung mukhang mayabang, ba? Sabi niya yun? Yung binangga ko. Yung mukhang mayabang. Okay po ba balikat nun? Oo, yung matangkad. Yung matangkad, sabi ko. Oo, yun. Sabi ko, hindi ko akalain. At saka isa pa, hindi ako nag-expect na mag-i-stay ako sa banda niya. Ano iniisip mo ng session na naman to? Oo, parang ganun. Ganun talaga iniisip ko. Baka, hindi, kasi lalo na ako na kasi puro mga galing yung mga kasabayan ko eh. So, madaming mga galing na drummer talaga. Yung mga ganun, madami siya makikita, ganun. Siguro, pansamantala ako dito, yung time na yan. Hindi ko talaga hindi ko binibilong yung sarili ko na ako talaga yung drummer. Na age na yun. Eh lang. Minsan, nasasabi niya sa akin, ikaw talaga yung drummer. Inisip ko na lang talaga, tinaprank mo yun. Inuto mo lang ako eh. Kagano'n eh. Kamusta yung unang jam niyo? Hindi kami, parang gano'n na lang kami. Tapos pagka, Tawag ko sa kanya, sir. Sir. Tawag ka sa'yo, sir? Tawag ko sa kanya, sir. Tawag mo sa kanya, sir. Sabi ko, sir, ganito gawin mo. Huwag mo masyadong paluan sa ganito, ganyan. Sir talaga tawag kasi nailang ako sa kanya eh. Tapos, yung studio, parang ang close friend niya. Ay, may kay Kuya Ogie? Oo. Yun yung parang kasama niya lagi pag nagba-variety siya. So, naiya ako kasi lungga niya. Tangina, pwede ako banatan niyang bigla. Joke lang. Sumiserve ka, Kumbaga, no? Para safety mo. oo. Kumbaga, kinukuha ko lang yung tamang response para sa kanya para the same time, di siya mabastosan sa akin pagka medyo inaano ko siya. Kumbaga ikaw na yung nagbaba ng Oo. Actually, lagi naman. Tilalata sa akin talagang yung respeto ko pa rin talaga. Inaano ko pa rin sa kanya. Pero pinakita ko sa kanya na welcome naman siya sa age na kahit na may gano'n kami interaction nun, Oo. it's a big misunderstanding lang na talaga nagtama lang talagang testosterone level namin ng gabi na yun. Kasi at the same time, may chick... Wala na talaga. After nun, kasi may chicks siya nun eh. May kasama ba siya nun? Oo, tapos may... Parang bawal banggitin na. Oh, hindi ko babanggitin. Hindi naman mabanggit. Oh, Pero may so, kasama. may kasama siya nun. Kasama ka pala Tapos nun. ako din kasama ko yung asawa ko doon. So, Puta, ang yayabang nga nito. oh, di ba? Hindi ka pwede mapahiya sa gabi na yun, di ba? Eh, nagkalat. Nagkalat ba siya nun? Oo, nagkalat. Epic fail. Eh, nagkalat. Parang siguro iniisip niya na iniisip ko, tangina, nagkalat. Actually, yung performance na yun, may video pa yun, di May ba? video pa yun. Search nyo, Everante. May video yun. Full set. Hindi, iba pa pangalan nila yun. So, yun nga, parang ganun. May chicks kasi siya nung kaya mayabang. After nun, wala naman na. Putang eh. Para magkaanan. Thank you sa visual aids, pre. Imagine namin. May visualization. Okay. Okay na.
Pero ayun, tinanggap mo na yun agad pre na country na ano, yung okay lang sa'yo talaga. Kasi ako kahit anong genre ako talagang inaano ko sa sarili ko na kailangan ko maging flexible. Pero kung meron kang gustong isang genre, ano yun? Yung kumbaga Grunge. ayun talaga yun sa'yo. Yan. Grangero talaga ako. Tapos, ayun, talagang in-adjust ko yung sarili ko dahil, ayun nga, airpot ko rin, sakto, mahilig din sa mga country song. Mga ganun. Kaya parang, Paano na-break naano ko yung talaga. ice na naging close na kayo from ganun? Ewan ko, parang madami kaming madami kaming pagkakapareho Bukod sa pangalan, bukod sa, sa birth month. Nung tinawag ka niyang sir, ano na feel mo? Boom. Mahina to. Mahina pala to eh. Bow down. Sit down, Sir! dog. Ako ang natira sa tuktok. Parang ganun Kaya na to eh. Hindi naman pumatak sa isip ko yung gano'n. Ah, Ang inano ka lang, syempre, customer din ng syempre, studio, gano'n, ako din nagmamanage. Ako yung nagmamanage, ako yung nagbabantay, gano'n. Wow. Oh, siya sound tech dun eh. Kumbaga, Ako yung nagsa-sound tech, Pagkapunta gano'n. studio na yun, siya ang nandiyan yan. Yung marunong. Yung marunong. nandun lang, tao lang, no? Para lang ang matakot may bantay. Ganun. Hindi, joke lang. Hinahan mo yung palo mo. Ganun, pare. Lang, doon na talaga, yung time na yun, pangalawang beses kami nagkita ni H. Okay na. Parang, parang mukhang okay naman siya kasama, gano'n. Ay, yung na-feel ko parang naging, komportable talaga ako. Pero nung gig nung sa Ruins talaga, yun talaga. Ang yabang mo. Inabot niyo ba yun, Yabang Ruins? talaga. Hindi yata. Hindi na ata na. Ayun lang. Ayun lang talaga. Ikaw naman, brother JJ. Oy. Ay. Kamusta? Ayos naman. Paano ka nag-start sa music? Tsaka ano yung mga influence mo? Music? Music. Plus yung pagpunta mo sa journey ng bass. Man. Yun. Isang kamay lang. Wala na eh. Natatrap ka eh. Hindi, yun nga. Music, okay. Siguro nag-start yun around 2005, mga 10 years old ako. 9-10 years old ako noon. Nakinig ako ng mix. Nanood ako. Tapos, unang banda na napakinggan ko na nagustuhan ko talaga, yung Join the Club, yung nobela. Ano yun? Sa mix yun. Nagustuhan ko. Doon ko masasabing nagustuhan ko yung tunog ng banda. Ng banda mismo as a concept. Hindi yung sabihin natin na yung Join the Club mismo na gusto. Pero yung banda, pagbabanda na gustuhan ko. Tapos, skip tayo konti from 2006. 2009. Yan, 2009, 13 years old ako noon. Nahilig ako sa eksena ng emo. So, dyan ko na-discover yung Silverstein, mga Alisana. Nag-eyeliner ka rin, pre. Oo, Nagbabanda ka sa na, bahay. Sa bahay lang. Kasi bahay lang. mataba na ako nun. Ang pangit naman tingnan na Para sa akin hindi ako lumalabas ng bahay na pinapakita ko yung sarili ko na Nahilig ka mahilig. ba sa Micem? Hindi naman sobra pero nakikinig din. Oo. Basta ganun. 2009, doon ako nahilig sa mga emo music. Like Paramore, Micem, Alisana, Bless the Fall, mga ganun banda. Pero Tapos, wala ka pang banda niyan. wala pa. Jollibee din, hilig mo nun. No? Marunong ka na. Pag downtime na. Jollibee na, oh. Ano, lungkot ko. Abot kahit Pagsilip ng Kailangan paper, ko humataw. plastic pa dati. Pagsilip ng plastic, puta konti ketchup. Hindi tayo part. Hindi tayo part. Ayoko niyan. Palta mo natin. Tapos yun, 2009, doon ako nahilig sa music. 2009, 10, 11, nag-sports ako konti. Anong At sports yan? varsity ako noon, badminton. Badminton. Oo, kasi hindi ako mahilig sa hindi naman sa mahilig ako sa basketball, pero hindi ko nakikita yung sarili kong mag-excel ako doon. So badminton sa school, ano ko yun, monopolized ko yun kasi outside school may formal training ako tuwing hapon. Reflex yun no? Ang importante sa Oo. badminton. So, yun, sports ako nun. Eto na, 2012. Oh. Ito yung pinaka-monumental na moment
nung binilhan ako ng lola ko ng gitara nung summer ng 2012. Kasi ayaw ng nanay ko gamitin ko yung gitara niya. Kasi, Baka daw masira ko. Ganon, ingat na pero ingat. yung ano mo ba, yung nanay mo, ano yung naggigitara or nagbabanda Wala lang, dati? gitara lang, ganun lang. Hindi naman Di na-drop di mo daw kasi di mo binabalik sa standard. nagagalit. Hindi ako makatugtog. Balik mo naman sa standard. Pero yun nga, summer ng 2012, doon ako na bilhan ng gitara. The same time na sa school, nung high school, nagbuo kami ng banda sa classroom. Ang pangalan is The Ampersand. The Ampersand, yung logo ng salitang end. So, Bakit yun yung pangalan? ako rin nagpangalan nun eh. Kasi? Kasi sa thesis subject namin, laging, di ba, meron yan, APA, IPA, yung format ng thesis. Oh. Sabi, pag APA, dapat ampersand gamit mo sa ganito. So, dun kumlik yung salitang ampersand. Sabi, oy, okay yung ampersand ah. Hindi kasi ako nag-aaral, di ko alam. APA ba yun? Alam ko pag APA times neuro. Basta mga ganyan, iba-iba format, tapos pag mali, ibabalik sa'yo. Palitan mo yan. May mga nerd talaga sa banda. Oo. Nerd si Josh. Oo! Nerd yun. English yung kayo nun. Hindi yung ano. It started when I was 12? 12? Sa ano yun, di ba? RRL, mga RRL. Oo, yan. Sa thesis Ba yun? mismo. Hindi sa RRL. Yung format na APA, IPA or ng APA. pag-research. Oo. Yung APA, American ampersand. Psychology. Yung logo nung N Logo na nung salita. N. Oo. Parang et al. Ganun siya. Yan, no? oo. So, bago kasi matapos yung third year high school, nagbuo na kami ng banda sa classroom. Which is yung ano Ito yung first ampersand. band Very, very first band ko. Vocalist ako nun. Vocalist ako Vocalist na nun. walang instruments. Kasi hindi pa ako marunong mag-gitara nun eh. Ah. Parang isisiksik ko lahat ng kwento ko sa summer ng 2012 kasi doon talaga yun talaga yung very doon talaga nangyari Ganyan daw lahat. yung hawak mo, pre. Ay. Jumbo man Rappers kasi siya. rappers. Okay, go. Tapos, yung summer ng 2012, hindi, ito muna. Yung sa Ampersand, ang pondo namin, disconnection notice ng pupil. Pupil. Okay, so kinuwento ko sa nanay ko yun na, Ma, may banda na ako sa classroom. Ang pondo namin, disconnection notice ng pupil. Ang sabi. So, si- Dumating na ba yung bill? Yan, di ka na magda-drop D. Sige na, pwede mo lang gamitin yung gitara. ito yung nagpabago, yung sagot niya yung nagpabago sa buhay ko. Ang sabi. Pupil, yung banda ni Ellie Buendia ngayon. Oh. So sabi niya, Ma, sino si Ellie Buendia? Yung vocalist ng Eraserheads. So yun na, Eraserheads. Ano yung Eraserheads? Sabi ko. 2012, hindi mo alam ano yung eraser? Yes. Alam ko, pero hindi ako naikinig. So yun na, 2012. So buong summer ng 2012, nakikinig ako ng E-Heads. Nagustuhan ko. Sabi ko. Grabe kasi yung 214 ng AIDS talaga. Pre, parokya yun, Yung pre. himala. Yung Parokya. himala talaga. Parokya yun. Parokya yun. Kumanta nun. Bale, pre, bale. Tsaka yung pagkasabi niya dun sa Much has been said. Ay, oo. Dahil si Rico Blanco. Lupit nun, pre. Pre, sa recto ka bumili ng CD. Sa baba ng LR. Binaburn. Naka-burn. Grabe yung AIDS na yun. pare. Yung grabe. 90s hits. 90s hits, pare. Yun ang bili mo, pre. Tumatalon pa. Oo. So yun nga, doon nag-umpisa, Ellie Buendia at saka Eraserheads. So, binilhan ako ng gitara around February 2012. So March, bakasyon na. The same time na nung binili yung gitara na yun, binilhan din ako ni mamang, ni lola ko, ng dalawang songbook. Dalawang songbook na ganito kakapal. Puro OPM hits. Tapos, doon sa isang libro, puro E-Heads yung so, sabihin natin na nung summer ng 2012, paghapon, nagbabadminton ako. Tapos pag umaga at gabi, nagigitara ako. Fernando na folk guitar yon. So, puro E-Heads. Pati cellphone ko nun, puro E-Heads. Oh. Pagbalik ko ng June, 4th year na ako nun, binalikan ko yung banda ko. Puta, makita talaga na yung influence ko para na akong Ellie Buendia na nag-shades. Oo. Hindi na ako emo nun. Oh. Kumbaga, yung emo na pinapainggan ko nun, iniwan ko na. Nag-OPM ka. Nag-OPM ako.
Tapos yan, puro e-heads. Kasabay niyan, syempre, hindi lang naman e-heads pinakinggan ko. Mga Sponge Cola, yung mga Hail, Mayan. lahat. Yung mga Liber- katunog na. yung mga katunog na. So, doon na ako na-immerse sa buhay, banda, and music. Tas the same way na nagpaalam na ako kay coach na, Coach, hindi na ako mag-badminton. So simula nun, June 2012 ako umalis ng team. Tas mula nun, music na. Yes. Tapos sa school, October 2012, nagkaroon ng Foundation Day, 40th year ng school namin. Battle of the Bands. Yan. Isa pa to sa pinaka-monumental na moment nun. Kasi hindi ako nag-gitara nun. Kasi ayaw ako bilhan ng nanay ko ng electric eh. Kasi daw maingay. Okay. So sabi ko, sige, okay Sabi lang. mo, edi walang ampli. Hindi rin. Hindi, ayaw Talaga. ayaw talaga niya akong magbanda. Hirap Sabihin na natin papayakin ganun. talaga yung mga airman. Pero anyway, yun nga. Nangyari yung Battle of the Bands ng 2012. Vocalist ako nun. Ang lineup namin is, siyempre, Alapaap tsaka Magazine kasi kakagaling ko lang ng e-heads eh. Oh. Tinugtog namin, siyempre, talo kami. No, Alam si mo, ulang Balasi. mo, no, si Balasi. Oo, pare. 2 taon wala kami palya, no? Si Balasi. No, si Balasi. Natalo kami noon. Tapos, yung pagkatalo na yon, dinamdam ko. Dinamdam ko siya kasi, the moment na tumapak ako sa stage noon, tapos nakita ko yung mga tao, naghihiyawan, doon ako nagkaroon ng moment sa sarili ko na, shit, ito yung gusto ko gawin ko for the rest of my life. Kaya nung, Foundation Day. yes, Hindi, joke. October Magbanda ang magbanda. October 21, 2012. Hindi ko malilimutan yung petsa na yun. 23 pala, October 23. Nakalimutan mo agad. 2012. Yun yung moment. 23. Ngayon, dali mo naman kami dun sa journey mo papunta sa bass, pre. Ayun, sige. Edi na. Siyempre, nag-umpisa ako acoustic eh. Pag acoustic, di ba? Ano lang naman yan eh. Oo. Chords. Direct to amp. Chords. Wala effects, Ngayon, effects. nung medyo lumalim na yung ano ko, nung gumraduate na ako ng high school, first year college ako, natuto na ako makinig ng mga urban dub, mga ganyan, yung mga maarte sa effects. Oo. Doon ko napagtanto na bukod pala sa gitara, kailangan ko rin pala mag-invest sa effects. Oo, pare. Putas, hindi na nga ako mabilhan ng gitara. May effects. May effects pa. Oo. So sabi ko, sige, hayaan na natin. Yan, tugtog pa rin ako. Direct to amp, ganyan. Yan, hanggang nung nag-college ako, 2014, 2015, 2016, wala akong gitara. Hiram-hiram lang pag may battle. Tapos yun lang talaga ang tugtog ko sa buong taon. Puro battle sa school. Kasi, yun nga, katulad nung nakwento ko sa inyo noon, nag-prod lang ako after ko mag-college. Kasi wala talaga akong kilala. And wala rin akong pera. At saka malayo bahay ko. Oo. Si Daddy Eksena, halos dito lahat sa... Sa Antipolo ba nun wala? Maaring meron, hindi ko lang alam. Hindi pa kayo aware nun. So, 2014, 15, 16, 17, puro college lang tugtog ko once a year. Swerte na yun twice pag naimbita ng org. So, 2017, doon tayo mag-focus dun sa tanong mo na paano ko napunta sa bass. Oo. Meron akong banda noon. Ang tugtugan namin is mga emo. Hindi, wait lang, bago tayo tumuloy. Yung Battle of the Bands mo, yun din at yun yung kasama mo? Yung Hindi ampersand? na. Paano yun? Mga Nag-iiba ka college. kada year? Mga college classmates ko na. Yung ampersand, hindi na yung nagtuloy after college. After high school. Pero nung Foundation Day, sila ba yung kasama mo nun? Oo, ampersand. Yun. Oo. Yun lang yung ano nyo, tapos na. Oo, tapos na. Okay. Hindi, grad ball. Tumugtog pa kami ng grad ball, tapos wala na. Tapos, nung college ako, mga kaklase ko, Ano naman name ng band nyo? iba-iba eh. Nagkaroon ng pangalan na Corazon. Corazon, tapos Parang jam-jam lang din ba yun? Oo, jam-jam lang. Okay. Ano pa lang school mo nung college? PUP Manila. Manila. Tapos, 2017, ito na, yung nagkaroon ako ng banda sa school na ang tugtugan namin mga Bullet for My Valentine, mga mabibigat, mga nagda-drop talaga. So, by Ng that subject? time, hindi, pwede rin. Pwede rin. Ang tuning. Tuning, drop ng tuning. By that time, wala pa rin akong gitara. Kasi ayaw nga ako bilhan eh. Pero anong role mo nun? Nung mga battle, vocalist ka lang? Talaga? Yung mga battle, nagkaroon ng one time na vocalist ako. Pero yung 2016 na battle, gitarista na lang ako. Hindi ka na Hindi na ako nagkumanta. So
Yung 2017, itong mga tao na to, hindi ko sila classmate, pero parehas kami ng course. Hmm. So, ibang section sila, ibang units din tinetake nila. Pero nagkaroon kami ng connection, tapos yun nga, mga tugtugan namin, mga all-time low, mga Bullet for My Valentine, Yellow Card, mga uso noon. So, anong nangyari, gitarista ako. Pero hiram lang yung gamit ko, hiram lang. Tapos, bumatel kami, engineering week. Oh. Nagka-trauma ako, men. Kasi hindi ako marunong magtimpla ng effects. Buong set, hindi tumutunog yung gitara ko. Tapos hindi ko alam yung gagawin. Kasi nga, hindi ako exposed sa Hindi ka sa knowledgeable effects doon eh. Hindi ka Baga, hindi ko alam ano yung pipihitin. Kanino yun? Kanino? Yung pala naka-off lang, no? Yung- I-on mo lang, sir, eh. Well, Umakyat yung pwedeng take, ganun. I-on mo lang, eh. Pwedeng ganun, pero hindi ko alam. Kasi hindi nga ako marunong. Tapos i-start na yung kanta. Oo. Tapos, naputulan pa ng string yung lead guitarist namin. So, wala talaga. Talo talaga. Butas na butas Dinamdam yung ko tunog. ulit yun. Oo. Pero trauma ako. Hindi mo inalam anong nangyari sa amp. Hindi mo inimbestigahan na. Ano ba It turns out, nangyari? sira yung kable. Parang ganun. Yung kable mo. So, yun nga, yung 2017 na battle na yun, dinamdam ko yun. Pero at the same time, nagka-trauma ako na sa mga susunod na labas ko, hindi na ako magigitara kahit kailan. Ayoko na. Natatakot ako, hindi ko alam yung pipihitin, hindi ko alam. At the same time, yung bahista namin nun, magaling maggitara. Kumbaga, umasa lang siya sa akin maggitara kasi kala niya marunong ako. Oo. So, nung next studio namin, sabi niya, mag-bass ka na lang kaya. Sabi niya, sige, mag-bass na lang ako. At the same time kasi, yung lolo ko bahista. So, parang gusto ko lang din ituloy yung legacy sa pamilya. Oo. Ganon. Bahista ng ano siya? Nung 70s yun kay Pelita, mga ganon. Parang mga showband Oo. ng bahista. Solid So, pala. inano ko lang, tinuloy ko lang yung legacy. Tapos, napag-agreehan naman na nung panahon na yun. Sige, ako na lang magbe-bass. Kasi ang bass, pwedeng straight to amp eh. Pwede. Pwede. Wala na akong iisipin. Saksak ko yan, volume ko, timplahin ko, good na ako. Oo. E di okay na. Tapos nagtuloy-tuloy yung gig namin hanggang 2018 sa school lang din hanggang graduate ako na yun, bahista na ako. The same time na yung panahon na yun, pwede magbanggit ng banda dito. Oh. Kausuhan ng Four of Spades. Oo. 2017, 2018, di ba? Oo. Kausuhan ng Four of Four of Spades. Spades. So, puta, patok na patok yung mga kante nila. Tapos, siyempre, yung mga baseline ni Zild eh. Puta, yun ang ginagawa ko. So, Inaral mo ng inaral. inaral ko ng inaral. Doon ako, puta, pwede pala maging astig yung bass. Kasi kala ko dati, pag bass, ano lang eh. Pampakapal. Oo, pampakapal lang. Pwede pala maging astig yung bass. So, ginawa ko, inaral ko lahat ng Four of Spades. 4 pa lang kanta nila nun. Where Have You Been, Ilaw sa Daan, Mundo, tsaka Barbara. So, lahat yun alam ko. Natuwa ako sa bass. So, Anong year yan? 18? 2018 na. 2018. So, doon na naging official na bahista na ako. Ayoko na. Bahista na ako. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy. 2018, gumraduate ako. Tapos, dahil nga gumraduate ako, hindi ko na sila makikita. Kasi, naiwan sila sa school eh. Kasi, Higher batch ka. hindi naman, may mga ano pa sila. Ireg sila. Drop C sila. Oh, nag-drop-C sila. Drop-C sila. Ireg sila. Shit. Ireg sila. Tapos, nag-umpisa ako mag-prod. Masyadong nagpanic sa disco. Nagpanik sa disco. Ay, interesting fact din. Yung pangalan namin, Deep Truth. Deep Truth. Bastos ba yan? Buti Hindi naman disband bastos. kayo, no? Hindi, pinalitan namin yung pangalan namin. Naging 7 inches deep. Pogi! Ano ba yan? Deep Truth tas 7 inches. Akala mo wala nang ilalala eh. 7 inches deep. Yun yung pangalan namin. Lilibog na bata ang puta. 7 inches deep. May mga oral fixation. Tapos anong ano nyo? Anong kino-cover nyo nun? Mga nung battle nung Mga Andrew iba. Hindi, joke lang, bro. nung battle nung 2018, hindi na kami nag-stick sa emo. Nag-alternative kami. Tapos, ang tinugtog namin, yung Apologize, yung sa Jabberwockies.
Ng Seven Silverstein. Angels, di pangalan nyo. Oo, tapos ay yung ikaw lamang ng Silent Sanctuary. Tapos ang naiinis sila kasi yung mga baseline ko dun sa ikaw lamang Hindi si tugma. Benitez. Ano may mga Pumostik ka. Oo, naiinis yung drummer. Sabi ng drummer, tangina, Jay, tigilan mo nga yung yung mga feels mo na octave. May may nilalagyan ko siya, nilalagyan ko ng gano'n. Kasi, Nadala niya yan sa H. ay, Alam mo reaction ko? Bad trip din ako. may kwento. Puta, pre, country tayo eh, di ba? Nilagyan ko na si Benitez yung minsan nag-live kami. Na bad trip sa akin. Sabi ko sa kanya, tangina, parang, Tangina, wag mo na uulitin yan, ha? parang binabastos niyo na lang ako eh. Pagdating doon sa backstage, sabi, tara, beat muna tayo. Di ba? Parang binabastos niyo na lang ako eh. Ayun nga. Yun nga, yung mga panahon na nagbababad na ako sa bass, yung kung paano ko mag-bass, puta, si Benitez. Oo. May mga lagay na chromatic. Siyempre, minsan sa ibang kanta, di naman bagay yan eh. Tapos kahit hindi paakit yung nota, paakit yung umaga. Buwisit! Asakit sa ulo. May pilit lang. Kasi, yun nga yung panahon nila, feeling kong cool nila, astig, uso. Tapos, the same time na nag-aaral ako ng bass. So, 2018, wala na, okay na. Nag-graduate na ako. Tapos, 2018 ng August, napasok ako sa prod. Kasi nag-post ako sa page ng Wanted Band Members Philippines. Kasi nung gumraduate ako, di agad ako naghanap ng trabaho. Banda hinanap ko kasi nga hindi ko nakikita yung sarili ko na Naka-fixate ka dun sa, Oo, gusto ko sa mag-perform. journey mo ng music eh. Oo. So, naghanap ako ng banda. Tapos nahanap ko yung Bandidos Production. Shoutout sa inyo, mga kuya, mga sir. Yung kinuha nila ako na session bassist sa Motorista Bar. So, minsan yung may-ari, si Sir Ed, pag wala siyang bahista, ako yung kinukuha. Pero syempre, hindi na ako nag-silbinitis na mapapagalitan ako. Syempre, kung ano lang yung, line-up, flash, mga grunge, mga typical na pinapaaral pag grunge. STP. Poste. Tapos, hindi ko pala nakwento. Yung bass, paano ako nagkaroon ng bass? Yung kinakapatid ko, yung ninang ng nanay ko, kaedad ko rin yun. Meron siyang banda nun, pero hindi na active nung panahon na yun. So, September 2017, hiniram ko sa kanya yung bass. Yung itim, yung ginagamit ni Dar minsan, yung may bullet. Yun. Hiniram ko yun, pati yung amp. Kasi gusto ko nga mag-aral ng bass. So, naging successful naman. Tapos, wala kami internet sa bahay, data lang. So, download ko yung kanta sa Comshop, ilalagay ko sa cellphone, Tapos doon mo sisiprayin. tapos doon ko sisiprahin. Nabuhay ako ng ganun, mga 2 taon. So, dinedicate ko talaga yung sarili ko sa pag-aaral ng bass. So, tsaka naisip ko rin na ang hirap kasi maghanap ng bahista, yung wheeling. Oo, totoo naman. Kasi yung iba, syempre pag gitarista ka, ang laki ng titi mo sa stage, di ba? Oo, tsaka madaming gitarista. No, daming chicks, daming Pag bahista parang nasa sulok lang, pag ganun lang. Pero naisip ko kasi, gusto ko mag-ambag sa music. Baga, hindi naman buo ang banda pag walang bahista eh. So, kailangan nyo pa rin ako at the end of the day. Ay, hindi. So, yun nga, dahil dun sa bass guitar ni Jeremy, shoutout si Jeremy, dun ako nag-practice ng bass. Kahit kalawang-kalawang na yung wala kasi akong pambili, akong trabaho nun eh. Siniraan mo pa yung string. Oo, talagang. Kalawang-kalawang na, niyatsaga ako kasi naka-amp naman eh, malakas pa rin naman yan eh. So, yung mga inaral ko nun, Urban Dub, mga Stone Temple, Nirvana, mga 90s to 2000s na rock. Hanggang sa nagkatrabaho ko noong 2019, binalikan ko yung bahista ng Ampersand. Oo. Yung banda ko noon. Kasi yung bass niya, binebenta niya for 2,000 pesos. Eh, may trabaho na ako noon eh. Binili ko yung bass niya. Fernando na jazz bass. Tapos, 2019 yon. Tapos, nag-pandemic. Nahinto na naman yung gig life. Tapos, Wait lang. Bago ka magtrabaho, ano yun?
naisip mo na tutuloy mo pa rin yung pagbabanda o Oo. nag-work? Hindi ko yan tinanggal sa isip ko na dapat kahit nagtatrabaho ako, nagbabanda ako. Parang tinanggap mo lang na yung reality na okay, kailangan pala mag-work. Oo. Oo. Kasi sinisitan na rin ako ng nanay ko na takin na pinag-aral kita tapos nagbabanda ka lang. Oo. May mga ganung factor din Yun, sa oo pagiging nga eh. musician. Kasi, di eh. ba nakwento niya Wala kanina, yun. ang path niya, music eh. Oo. Pero may time limit lang yun eh. Kapag 3 months, hindi ka na-discover, wala nangyayari sa'yo. Hindi Ayaw mo na ko eh. pwede gawin yun on the next month, pare, di ba? Kailangan ng... May bulyaw na yan. Mapasok Magtrabaho na naman yun. yung isa dyan. Mapasok na yung survivability mo Oo, eh. mapasok na yung ano. Sayang pinang-aral ko sa isa dyan. Gagano ka na sa bahay. Hindi pa nagugas ng pinggan. The good thing naman, dalawa lang kami. Nagdadabog pa ng walis. Yeah. Dalawa lang naman kami sa bahay. Pero yun, syempre nakakahiya din kasi nakikita ko, nahihirapan na rin. Kailangan ko na rin mag-ambag. So, trabaho ako. Pero at the same time, hindi ko inalis sa sarili ko na dapat yung para sa akin, mapupunta sa music. So, 2019, nagtrabaho ako sa Pasay. So, syempre, stay in ako doon. Kasi hirap magbalikan eh. Antipolo, Pasay. So, pag free time ko, yun na, pedals. Tangina. Oo. Inaral mo Ang yung bass pedal. kaya, pwede may pedal? Eh, pwede. Oo. Tinamaan ako ng gas nun. Bili ako. Electro-harmonics, Big Muff. Ay, po. Pucha. Deluxe. Yung malapad. Uy, malaki. Hindi yung ano Bigat nun ah. Saan na nang mapalo sa'yo? binenta ko. Impulsive buying. So, lang ito pala. na. 2019, may trabaho. Hindi, pero rare find yun, pare. Hirap na hanapin Oo. mo yun. Oo. Wala na. Pero pwede siya sa bass. Ngayon ko lang narinig Hindi, yun. pang-bass talaga Pang-bass yun. talaga siya. Pang-bass talaga Oo. siya na fuzz. Oo. Puta, solid yun ah. So, 2019, katrabaho ko around September 2019. So, wala pa naman akong ganong financial responsibility nun kasi yung ano ko, nanay ko, siya pa naman sumasalo ng bills. Mm. So, yung majority ng pera ko akin pa rin. Mm. So, bumili ako nun ng bass. Yun nga, una, yung bass ni Kurt. Kurt yung bass na namin nun. Binili ko yung Fernando. Tapos, nung Pasko nun, syempre may bonus. Binili ko yung Electro-Harmonics Big Muff. Tapos, yung tuner ni Jeremy, yung nagpahiram din sa akin ng bass, mayroon siyang tuner na Behringer. Kasi, yun gusto ko na magbuo ng board para kasing angas na rin ako ng gitarista. Pag gig, may nilalapag na ako. Ngayon, edi, dalawa na yung pedal ko nun. May tuner na ako, may Big Muff na ako. Tapos, Ottawa. Boss, Ottawa. yung kulay brown. Solid. Solid yun ah. Pera talaga ako nun. Dahil binibili ko yung mga pedal na gusto ko. Oo. Tapos, So, di basta-basta. Hindi, sabagay, wala pa naman masyadong cheap pedals na ano. at di ba? saka yung last, yung Kitsune. Inabot mo yun, di ba? Oo. Yung Kitsune. Preamp. Preamp. So, 4 ang pedal ko nun. Tuner, Big Muff, Ottawa, tas Kitsune. Eh puta, nag-pandemic. Oh. So, paano ko ipe-play ngayon sa labas yan? So, benta na naman. Kasi wala na rin kami pera eh. At the same time, natanggal din ako sa trabaho na yun. Hindi ako pumasa sa training. So, yun yung naging journey ko sa music. Naging bahista ako noong 2017. Tapos, syempre, natural course. Nagkaaroon ka ng gas. Bili ka ng gamit, benta, ganyan. Hanggang sa naging endgame ko yung nung 2022. Yung Tajima. Yung Tajima. Ay, Oh, yung Dilaw. butterscotch. Oo, na yung 3 years na Oh. sa akin. Kasi by that time, naaliw ako dun sa itsura niya. Mm. Oo. Yun na yung Telebase yun, di ba? telebase. Yung gustong-gusto ni Luis. Oo, pinawitan niya sa'yo. Tapos yung mga pedals ko, may nagbebenta ko rin. Tapos yun, sinasuggest din ako ni H anong mga magagandang pedal sa bass. Hmm. So, yun yung naging journey ko as a bassist. Napunta ako sa H. Kwento ko na ba? Kwento mo na. Oh. Ayun. Diretso Labas na eh. mo na, labas mo sa mga loob mo. Ito na yun. Okay. Sabi naman ni Boss Tim, pwede mong bugbog dito eh. Kasi tapos na yung journey eh. Siyempre, na yun. Doon na pupunta yun. Naka-ready na. Ayun na. Sinong bano? Ay, wait lang pala. Medyo putol pala yung kwento ko noon. May ano pa eh, meron ka pang banda Oo, before. yun nga. Yung motorista days ko, nagkaroon ako ng banda noon, which is yung The Byrons.
Tapos, 5 years ako dun. Oo, Five. matagal. 5 years ako dun. Pero syempre, naputol kasi nagka-pandemic. Technically, 3 years. Pero dahil in contact naman kami, 5 years pa rin. So, yun yung talagang naging main band ko. Tapos, lahat ng musical, hindi naman lahat, karamihan ng mga early gig days ko, kasama siya. Kasama siya. Tapos, si Josh, nakilala ko din. Sinama ko siya sa banda. Si Kent, sinama ko sa banda. Hanggang sa, due to artistic differences, Oh. umalis ako. Yun, naiwan, sabay kami ni Josh, which happened to be na si Josh, katrabaho nga niya si H nun. So yun na, skip tayo dun sa kwento. 2023. Umalis ako ng The Byrons, kasama si Josh, sabay Kasi, kami. sa kadahilan Due to artistic differences. Wala namang hard feelings Ma-elaborate yan. mo ba yun ng konti? In their approach to art. Tama ba? Yung approach Oo. nila sa art. Baga, sabihin na natin ayoko yung ginagawa niya. Ganoon na lang. Ganun ka Okay, straightforward. okay, Ayoko yung ginagawa niya. Pero pag ako tinanong niya, iba sasagot ko, syempre. Sige, tatanungin ko. Tatanong ka namin. Kasi, di rin malinaw sa akin yun. Parang sabi lang sa akin ni JJ, parang gusto niya ng bagong something na kaya nung wavelength nung passion niya. Yan. Yung matatapatan ba yung willingness niya sa music, ganun. Di na kasi kaya sumabay nung okay, isa eh. Kaya rin, Parang doubtful pa siya. granted na lang yung banda. Parang doubtful nga rin siya sumama sa akin nun kasi baka nga ganun din ang mangyari. Ganun. Di, pero ako nagigets ko yung point ni JJ kasi isipin mo, Hindi kayo same wave. di ba? Pagka-graduate niya ng music na talaga yung focus niya. Nung nag-work siya, sa music pa rin siya nag-i-invest eh. Oh. So, hindi ito yung tao na makikipagsayangan ng oras para makipag-jam Yes, eh, no? exactly. Oo. Oo. Pagka ayoko yung, hindi ko na kinoconnecta ulit. Mm. Yun nga. Fast forward 2023, February, umalis ako ng The Byrons kasabay si Josh. Tapos si Josh, kawork niya si H. So, nung February 2023 hanggang April, medyo malungkot ako nun. Kasi wala na akong stage time. Kumbaga, wala na akong makakasama. Tapos, parang sayang lahat ng ininvest ko. At the same time, nagkaroon ako ng konting courage sa puso ko na what if yung mga original songs ko, i-trabahuin ko. Okay. Pero, Produce mo mag-isa. i-produce ko parang ganun. mag-isa. Kasi hindi talaga kaya eh. Nung may limit talaga ako eh. At the same time, si Josh, member na siya ng H. Kinukulit niya ako na sumama sa H. Doubtful pa rin talaga ako nun kasi, syempre, gusto kong fokusan yung sarili ko, yung kung anong kaya ko, testingin ko hanggang saan ako. Hindi talaga eh. May At saka, kulang ako sa courage nun eh. Huwag kang maganda siya isipin, pero pag gagawin ko na, may pumipigil sa akin eh. Hanggang sa nag-PM na mismo si sa akin, si H. Sobrang hesitant. That's the word. Sobrang hesitant ko. Paano pag nag-fail ulit to? Paano kung walang Pero tumangkilik gets ko, sa akin? Gets kita na at that point, feeling ko kung ako nandun sa sitwasyon na yun, hesitant na rin ako. Tsaka ang malupit Dami yung nangyari eh. yung banda niya na yun, yung sinasabi niya kasama niya ng matagal, nire-reconcile niya yun na gusto niya may pag-ayos doon. Ayaw ng isa. Ayaw na. Ayaw na. Tapos, yun nga, hanggang sa piniem na niya ako, and nakita ko naman na gusto niya talaga akong nakita ko. Hindi naman na rin ako nagpabebe kasi yung unang show nila na in-invite niya ako, May 24, 2023 sa Lotus. Lotus yun eh. Sabi mo, punta ka sa Sabado, tutugtog kami. Pakitaan kita. Ayun. Parang Pakitaan kita. Parang Ganto tumugtog. Pumunta ako. Umupo ako sa harap. Pastingin panty. Set na pasingit pa. Pastingin. Pastingin pa. Set na nila. Upo akong ganun. Tapos, ang malapit, si Dar yung bayista nila, ang gamit na effects, yung effects ko. So, obligado akong pumunta. Kasi, wala siyang effects. Tay-tay lang naman yun, so malapit. Nood ako. Okay ko. Uy, okay to ah.
Sige. Speaking of that, hindi, joke lang. Tuloy mo. Sabi ko, okay ito ah. Sige. Di natapos yung gabi, hinatid niya ako sa bahay. Nahiya nga ako eh. Natid mo ako nun. Hindi sa bahay, sa sakayan lang ng tricycle. Ay, hindi pa ba ako nagpadiretso nun? Alam ko Hindi pa. nagpadiretso ako Masyado Hindi nun. pa, tol. Kasi naalala ko yung sabi mo sa akin nun, pagbaba mo. Sakto, pre, kakilala ko yung tricycle driver. Ay, oo. Oo, Diba? hindi pa. But though, ano naman, di naman sa sinisip-sipan ko siya. Malapit lang kasi talaga si JJ dun sa lugar. Tsaka dadaanan ko rin yun dahil kay James siya, kay Dar na taga dun din. On the way din. Oo. So, yun. Doon nag-umpisa na mapasama ako kay H. Oo. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na. Shit, tayo na. June 2 pala, 2 years na ako sa H. 2 days ko. from now. Di ko alam tol eh. Oo. Happy anniversary. Oo, anniversary ko na sa H sa Lunes. Malapit ka na rin ano. Malay mo, last year mo na to. Labas mo na So, lahat. yun, una, tanong din siya kung kaya ko ba mag-commit. Buo na yung loob ko eh. Oo, kaya ko na. Kasi, hindi ko na talaga, wala talaga akong courage gawin yung self-shit ko eh. Baga, sige, sama na ako sa'yo. Sugal na to. Doon nagkaroon ng big question si Josh. Na nagkaroon siya ng kaba. Na baka yung, kasi sa Byron, sabi na, band leader ako dun sa The Byrons. Kasi si Bay is mid-40s. So, syempre, di na kaya sundan yung market ng mga 20s. So, ako yung nagli-lead sa kanya. Paano gagawin? Ito, ganyan. Ang naging kaba ni Josh, pag nagbangga yung ideya namin, yun. Oo, yun. Pares Oh, kayong yun. alpha, ganun. Oo, parang Actually, ganun. tatlo na silang alpha eh. No? Oo. Oo, alpha rin ba? Pero yun mula nung sumali ako sa H, yung unang meeting sa McDo, sabi ko sa'yo, sige, willing ako sumunod sa'yo. Nasa minutes yon, pwede natin balikan. Puta, may ganun pa, no? Pag nagmi-meeting kami, may minutes. So, yun, nung panahon na yun, nung sumali na ako sa H, kasi gusto ko talaga magkaroon ng banda na maayos, yung organisado talaga, yung hindi sabog-sabog. Oo. May minutes, may formal meeting, ganyan. Yun, nung sumali ako sa H, doon ko masasabi na doon ko nahanap yung yung prime. Kasi bahay ko, yung tipong, shit, ito pala yung kaya kong marating. Tsaka bro, after sumali ni JJ, grabe yung gigs namin sa isang buwan talaga. 6, 7. Talagang gumigig Oo. kami. Parang di kami napapagod doon. Kasi parang, Lagari. parang eto yun eh. Parang ito yung gusto kong tugtog eh. Parang, Oo. Passionan, no? Passionan Oo, talaga. tangina, Tsaka yung- gusto mo tumugtog, mas gusto ko tumugtog. Parang ganun. Gigil. Alam mo yung gumigig ako na ang pasok ko sa sunod na araw, alas 5 ng Oo, umaga. pre. Huwag ka manduro. Masyado akong nakakaano eh. Kalma. Ayun, easy. So yung 2023 run namin, super happy and proud ako na ang dami naming nakilala sa eksena, nakapag-connect kami, and isa sa naging contribution ko sa banda, yun nga, yung maboka ako. Siguro kung may mataas na walls si H na ako yung nagre-represent minsan sa banda makipag-usap sa ibang tao, ganun. O, tsaka, ewan ko lang kung na-appreciate ni JJ yung pagtulak-tulak ko sa kanya ng gano'n na, pre, ikaw dapat gumagawa ng mga ganyan kasi meron kang ganitong talent, dapat gawin mo yan. Yan. Kasi nung una, parang pag nakikipag-usap siya, parang naniniwala siya na hindi siya papaniwalaan ng Oo, kausap ganun. niya. Parang kasi pag ako nagsabi, parang parang hindi nila ako di niniwala siniseryoso eh. Oh. Oo. Hindi pre, kaya mo yun. Gawin mo yun. Yan, tapos tuloy-tuloy na rin siya. Nag-hosting. Nag-ano. Kayo nga, Production. nakausap eh. Ayan, production na, pero wala. Gago. Hindi, legit yun. Nung... Pre, nung nandoon na, sino ba H? Hindi naman. Pero, Kailan kita kinailangan? pero ako, kumbaga, hindi ako magsasawang sabihin na nung nakita ko yung si JJ, pwede siya sa PR talaga. Talagang pinilit ko talaga sa kanya yun. Pinilit ko talaga sa kanya na, ayaw mo yan eh. Yung mga ganyan. Hanggang sa dumating yung time na, H, kausapin ko na. Yan. Ganun na. Kaya sa akin, kasi
Ako, pag wala talaga ako sa eksena, hindi mo talaga ako makausap kasi dami Oh, kong ginagawa. ako yung humaharap in behalf Oo. of the Ganun band. talaga ugali ng mga writer, eh, no? Nawawala. Tapos biglang- Papansin Kaya ko, akala parang- nila pag nag-chat sila sa akin tapos sinisin ko kasi di naman ako naka-Apple dati. Di ko nire-replyan, pre. Tapos, ayun, hanggang sa na-cover ni JJ yung ganong ano namin na, Jay, dami ko din nare-replyan. Dami ko, kaya na muna umawak. Kayang-kaya ni JJ. Sa page yan, sa page. O, sa Minsan page. sa personal. Minsan si JJ na nga rumirekta eh. Pag gusto mong kausap gusto mong pa-line up yung H, kay JJ na. Ganun. Kahit naman sa inyo, di ba, pagka may gig kayo kay JJ, di ba? Oo. Ayun. Hindi na kami ni-invite Kumbaga, sa mga, ano yan eh, eh. sa S yan eh. Kung gusto nyo ng S ng gig, Uy! Aray ko. Yes! Aray ko. PM is the key. Maganda ang bigayan. Ayan, bago tayo makulong, tsaka bago tayo magtapos. May huling question lang kami sa inyo na tatanong. Kaya isa-isa, Isa-isa lang. mga classic music heroes nyo growing up. Tapos kahit hanggang ngayon. May ganun. mga hints naman na kanina sa Oh, kwento niya. yun. Pero sino yung mga naging musical hero nyo? Simula noon hanggang ngayon, yun lang. Ay, hindi, ito lang. Or mas magandang tanong, yung legendary band na bubuin mo. Ganun. Gets mo? Parang sa NBA yung all-star mo, ganun. Oh, yung All-star. Oo, band. pwede, OG pwede. star. Kung bubuo ka ng banda. Shit, parang, who's your top 5? Ganun. Nga. Nga. Ayoko Ay, maging ako. vocalist. Ayoko maging vocalist. Huwag ako. Ay, ano ba? Wag na si Don. Wag na si Don. Wala ako makakaya. Akin yun eh. Wag na si Don. Akin yun eh. Ano ba yung sa mga music Kunyari heroes? bubuo ka ng banda. Tapos, Hindi ba o yung Lahat, kasama yung Lahat. Yung kahit hindi ka kasali o gusto mo kasali ka, ganun. Oh, pati patay, buhay, lahat. Lahat ng pwede. Sige. Huwag na tayo umalis sa Pinoy. OPM na lang. Oh, sige, sige. Sige. Sa drums, ilalagay ko si... sino ba pwede ko ilagay? Raymond Marasigan. Sa drums. ilalagay Poste ko. lang, no? Matik. Oo. Matik. Sa bass, ilalagay ko si Gosh Delay ng Sponge Cola. Okay, ilalagay ko siya doon. Sa lead, ilalagay ko si Roll ng Hale. Kasi maganda gusto ko siya mag-gitara eh. Kahit sa rhythm. Siya rin, dalawa siya. Hindi. sa lead, syempre, si Wag ako, pre. sa lead, si... Pangalan to? Yung sa December Avenue. Jem Jem. Manuel. Idol Jem ko. Manuel. Yan. So, imagine mo ano yung tunog nun. Ano yung outcome Vocalist. Sino yung bass mo, pre? Sino yung bass? Si Gosh Delay. Yes, Delay. Sponge ko. Sponge ko. Tapos sa vocalist, ilalagay ko si Bamboo. Tapos anong genre niyan? Anong genre si outcome Bamboo. nila? Wala, hindi natin malalaman. Diba? Hip-hop. Puta So- hip-hop, no? Oo. Pwede kasi nagrarap si Bamboo eh. Oo. So, yun yung ko sa OPM. Ano pangalan ng banda? Put. Hindi, joke lang. Ikaw, H. Ako pare, international. Sige, sige. Kung drummer ako, sino ba trip ko ang drummer? Kasi hindi ako maselan sa drums eh. Gusto ko na, Katabi mo na daw, sabi. baka sawahin ko pa yan. Hindi, siguro sa gitara, sino to? Si... Sige lang, pre. Alimutan ko yung pangalan mo, tangina. Yung naka-SG na nag-i-slide. Gusto ko yung... Hindi, pre. Derek Trucks. Derek Trucks, Derek pare. Trucks, pare. May inisip ko, bus. Oo. Hindi truck, bus. Pero tanong solid yun, pa. Derek Trucks, pare. Tsaka, Mark Morton, isa pang gitara. Grabe yun, na. Derek Kasi, Trucks pre, plus Mark Morton. Kasi nagka-country na rin si tsaka blues si Mark Oo, pre, Morton. si Mark no? Morton. Bassist, siguro okay kay Flea. Puta, solid. Tapos Punks, no? Ay, nag-jazz yun si Flea. O kaya si Victor Wooten. Pwede, Ayan. pwede. Pag sa drummer naman sa sa Red Hot, Chad Smith, pre. Chad Smith. Tapos ang vocalist ko kung
international din. Either si Chris Cornell o kaya si Bradley Cooper. Yan. Pero ang musical hero talaga na nilook up ko hanggang ngayon, yung utol ko pa din. Okay, siya Yung talaga. utol ko talaga. Hanggang ngayon, idol ko yun. Pag naririnig ko pa, iba pa din talaga. Siya pa rin talaga. Siya pa rin talaga. Ikaw, Brad, musical hero. Hindi ba si Sil Benitez? Musical hero, John Lennon. John Lennon. Ano, John Lennon. No. Actually, kaya pangalan ko Jan, pinangalan ako nung nanay ko. Kay John Kala ko Lennon. John Lloyd eh. Kala ko, At trivia lang pre yung anak ni Jeric, Lennon. Ah, Oo, Lennon. Lennon Yun, pangalan. kabiyak mo. Andyan mamaya. Andyan mamaya. akala ko kaya John kasi John Wick, pre. Aray ko. Di pala. Ikaw, Marek James. Buo ka ng banda na solid. Okay, start tayo sa drums. Di ako maano sa mga pangalan, pre. Sige lang. Hindi, sige, drummer ng kung anong banda. Okay, sige. Sa drummer ng banda, sa OPM, sa Bamboo. Vic Vic Mercado. Mercado. Vic Mercado. Ricardo. Tapos sa bass, yun, sa Red Hat. Flea. Si Flea din. Yung makulit talaga. Yun. Tapos, sa lead naman, sa AC/DC. Angus Young. Tapos sa vocals, sa ano naman, si 30 Second to Mars, si Jared Leto. Grabe yun. Solid yung 4-piece, no? Oo. Pwede yun mag 4-piece talaga, apat na yun. Oo, pare. Vic Powerhouse. Mercado, tas Flea. Grabe. Vic Mercado. Ganda nun, pre. Mapupunta yun, no? Lagkita Oo. yun. lagkit nun. Pre, ano yun? Tanginang yan. Dodagundong yung mundo. Gaganon Ang inang group Gaganon section yung yan. Tangina ng front ng newspaper, no? Oo. Si big drummer na niya, no? Ni Jared Leto. with Flea. with Flea and bass. Tapos Angus Young. Puta, siya yung OG dun, no? Pero last, pre, musical hero mo. Sino yung parang pinaka-musical hero mo? Si Chris Stapleton. Sa country naman siya. Sa country. Chris Stapleton. Stapleton. Ay, Yung sigurang. Solid. So, yun. Anong next Ayun, natin? maraming salamat. Thank Bago you, tayo pare. magtapos, syempre, mga pare, promote kayo, plug kayo ng kung ano mang gusto nyo sa podcast natin. Wala kasi kami yung release eh. De, pero meron Gigs, kaming gigs. upcoming gigs, no? Ang pinaka gusto kong i-promote dyan yung fit namin or fete, kung ano man tawag natin doon. June 28 sa Batangas, doon ang stage namin. Di rin namin alam kung bakit yun yung pinili naming stage. Pero kung gusto nyo kami supportahan, yun ang pinaka gusto kong i-promote. Kasi first time out of town gig ng Yun, Di kasi kami solid. collabo na nagbabagyo eh. Aray ko! Tsaka first natin, music festival. Yes, first music fest din namin. Kaya yun. At saka syempre, kung gusto nyo ng bagong approach sa music na hindi typical, bukod sa collabo, di ba? Pakinggan nyo rin ang H. Yeah, Ayan. If you want country music na papasok sa modern day, dito naman kami. Solid. Ikaw, pre, meron ba sa may promote gig. vlogs? Gig. Kahit anong gig. gusto mo. Ayun. Heavy hand mo. Yun, June 7, 8 bar under Heavy Hand Entertainment. Yun, kasama. Sobrang excited ko dun first time ko mapapanood yung second segment na musical hero ni H. Ako din. Oh, pero Inaasahan ko yun. solo lang si Utol nun Si eh. G. Pero Gion. feeling ko naman di ako mapapahiya talaga, pare. Tsaka back-to-back din Alice. Ay, Oo, isa pa yan si Alice eh. Oo. Sana makasama nyo rin siya dito soon, no? Oh. Sana di siya umuwi pag set namin. No? Umuwi yun. Umuwi na nakaraan eh. Umuwi ba? Umuwi. Ewan ko, ewan ko. Alice. Sige. Ayun, June 7, 8 bar under Heavy Hand Entertainment kasama ang H, Collabo, Alice, tsaka second segment at marami pang iba. Marami pa. And At more. saka June 21, birthday gig ko doon din sa 8 bar. Sila din, H, Alice, Collabo, second segment and marami ring ibang bands. Pare-pareho yung banda mo. Parang pinagkakita mo na lang. Yun, marami akong banda sa sa birthday ko. Abangan nyo. 8 yata kami o siyam. Siyempre, lahat solid. So, yun lang.
Abangan nyo yung mga post ng page, ng H, tsaka ng Heavy Hand. Sila, abangan nyo rin yung mga post nila. Yun lang. Yo, maraming salamat, H. At Thank you. Ikaw na mag-outro. Gago, ba't ako? Ikaw nag-intro. Ikaw mag-outro. Oh, dali, outro ka na. Yun, isang edisyon na naman ng Pod Couch. Salamat sa panonood. Hanggang sa next na episode. Yes. Tang eats.